Magandang araw po sa inyong lahat mga kababayan at eto nga mga ka-review natin, finish ka na BBM. Nako, grabe to, malala na. Yan po ang ating alamin at bibigyan ng reaksyon sa video ito, pero bago po natin simulan yan, palike naman po ng video ito, malaking tulong po yan. Maraming salamat po at eto nga mga kababayan, pasadaan po muna natin itong baha mga ka-review natin. Pasok ka. Ay, grabe ang baha mga kababayan. Oh, tapos oh. Grabe. Lakas. Maraming kakain ka, marami. Ay, grabe. Yan ang mga kababayan. So, yan po mga ka-review natin yung sinasabi ni Erwin Tulfo na wag na nating imbestigahan yung flood control, no? Ibigay na lang daw sa ombudsman yung pag-iimbestiga. Sinayupak na yan. Anyway, pinakita ko lang po sa inyo mga kababayan para hindi po natin makalimutan yung flood control. Pero ito po, ito, pasadahan na po natin si Ma'am Maharlika. May matinding pasabog. Pasok. Papakadabangan ng ninakaw mo sa pera ng bayan. Mamamatay ka na. Malapit na yan. Uy, malapit na. Naalala niyo yung sinasabi niya na tumira daw sa kanya yung ampon, tapos pinicturean niyo yung mga gamot na para sa Aida. Baka mamamatay na nga silang lahat. Di ba? Sana mamatay na kayong lahat. Di ba? Kasi nabubuhay lang dahil kaya nakaka-survive. Siyempre, may pera, may maleta sa kaban ng bayan. Siyempre. Sa panahon ngayon, di ka naman basta-basta mamatay sa Aida, pero pag inadya ng Diyos, mamamatay na yung mga yan. Huwag kayong mag-alala. Malapit na. Kukunin na yan sa Satanas. Hello. Okay, mag-mine na kayo. I-mine nyo na yung aking alindog. Hello mga palangga. Welcome to Bolivia. Today is a beautiful day here sa Bolivia. Tayo ay mag-enjoy sa ating na-harvest today. Cheers! Ang ating vlog ngayon ay breaking news at saka good. Okay, mag-share muna kayo. Nagagalit ang ating alindog. Pumapayat na sip. Today is August 8 at pang 1 month na natin sa ating calorie deficit diet. Yung today is a chika-chika day. Ay, totoo ba ga? Ay, totoo nga ni. Dahil pinicturan ko nga ni ang mga gamot-gamot na gamot kay Aida. At balita pa. Ay, pati si Bangagus Addictus at saka ito nga ni si Satanatus ay nag-orgy ang mga hitad. Ano naman kinalaman ko dyan, you know? Pag na ano na sila, kapag sila daw ay sabog na, kahit sino na lang ang bumubukangkang. Right. Kaya Aida ka talaga, yayakapin ka talaga ni Aida. Kaya ang wish ko lang ay sana soon. Or Aida. Alright. Kaya naman, ang gagawin ni Maharlika, magpa-lechon. SDS New York, ihanda nyo na ang inyong lechon. Pumantay na ang paa ng ampon, ang mga ampon, at ng kanilang mga kasabwat. Kasi kadiri talaga yung mga yan. Ano? Hoy, kadiri talaga sila. Dahil sila... Alam mo, makikita mo naman yan. Okay? Makikita nyo naman sa mga itsura nila. Okay? Nakita ko po yung post ni Hedrian, no? Yung political analyst. Sabi niya, ano daw ang nangyari sa Maharlika o kay Maharlika? Ang daming nag-comment doon, mga kababayan, na ay salamat, nag-order na daw si Maharlika. Pero may nag-comment din, mga kababayan, kinumusta yung Maharlika Fund. Kasi wala namang sinasabi kung Maharlika Fund or si Maharlika, mga kababayan. Baka yung Maharlika ang kinukumusta kasi wala na tayong balita no? Wala na po tayong balita sa Maharlika Fund na yan. Nako, bilyon pa naman ang ginastos diyan or ininvest nila. Kumusta na kaya yan ngayon, no? Bakit si Sandro Marcos walang diyan? Walang say na siya naman ang pasimuno ng Maharlika Fund na yan, di ba? Na mukha na silang bingaw. Mukhang bingaw, mukhang iwi, di ba? So yan ang mga eksena dyan sa
vanga. So, ang tanong, masababang magdasal ng kamatayan ng mga demonyo? Hindi. 1 second lang. Tatanggalin ko yung sarili ko. Okay? Ay, Korte Suprema. Okay, huwag niyo ako i-subjudice. Okay, ganito kasi yan. Paano ko ba i-deliver to? Ibirahin. Ito mga kalaban ng bayan, okay? Mm. Nag-ano sila? Ay, di, sige na lang. Kasi, sa panaginip ko. Okay, here's my Panaginip panaginip. Okay, mga kababayan. Okay, kasi itong mga putang inang ito, demand ng demand. Okay, dyan sa Korte Suprema. Ang sabi sa Korte Suprema, who knows ang Korte Suprema? Si Maharlika. Nasira ang buhay ko dahil kay Maharlika. Nawalan ako ng trabaho, nawalan ako ng kita, chuchu-chuchu. Kailangan natin sigilin si Maharlika ng 10 million danyos. I'm just giving you an example. Alright? So, mga akla, hindi ka kasi pwede mag-claim. Nasasabihin mo sa Korte Suprema o sa hukuman niya na, uy, dahil sa ngangabels ni Maharlika, dahil si Maharlika ay nagsasabi ng katotohanan ever since the world began, ay nasira niya ang aking buhay, nasira niya aking negosyo, at siya ay sisingilin ko sa ng danyos ng 10 million. Not in America, darling. Okay? Hindi ka pwede magsalita ng mga ganon. Kasi kapag nagkaso-kaso kayo, I'm just giving you an example. Okay? Evangeline Fuentes bumata daw, of course, 10 pounds ba naman ang nagurgur sa taba ko? 10 pounds sa isang buwan? Are you kidding me? Alright? Kaya naman talaga, tayo mo, dati hindi ko to sinusuot kasi yung parang bumubukol-bukol yung suso bells ko. Ngayon, tayo mo, ang payat ka na. Okay, kasi uto kay Lisa Tanas. O kahit kaninong demonyo, nasabi mo, kasuhan mo yan si Maharlika. Humingi ka ng danyos, 10 million. Ako nagagawa ng ganito, ako na magagaso sa lawyer. Bibigyan ko na kayo ng konting hint sa mga totoong buhay. Okay? Ay araw-araw na niyayakap buhay. Nasira niya aking negosyo at siya ay sisingilin ko sa ng danyos ng 10 million. Not in America, darling. Okay? Hindi ka pwede magsalita ng mga ganon. Kasi kapag nagkaso-kaso kayo, I'm just giving you an example. Okay? Evangeline Fuentes bumata daw, of course, 10 pounds ba naman ang nagurgur sa taba ko? 10 pounds sa isang buwan? Are you kidding me? Alright? Kaya naman talaga, tayo mo, dati hindi ko to sinusuot kasi yung parang bumubukol-bukol yung suso bells ko. Ngayon, tayo mo, ang payat ka na. Okay, kasi ganito yan, mga palangging. Tandaan ninyo, bago kayo magpa-uto kay Lisa Tanas, o kahit kaninong demonyo, nasabi mo, kasuhan mo yan si Maharlika, humingi ka ng danyos, 10 million. Ako nagagawa ng ganito, ako na magagaso sa lawyer. Bibigyan ko na kayo ng konting hint sa mga totoong buhay. Okay? May mga eksena kasi mga akla na nangingisla ng danyos, tapos tinatanong ngayon ng isang abogado, Ganyan siguro yung modus operandi nila, mga kababayan, no? sabi mo, nagki-claim ka na nawalan ka ng kita ng 10 milyon. Dahil sa ngangabels ng alindog ni Maharlika. No. Anong ebidensya? Ipakita mo nga. Dokumento, kontrata, di ba? Mga client chuchu, na dahil kay Maharlika ay nasira ang buhay mo. Correct. Ang sistema ng akla, walang maipakita. Hi, Beethoven Crasco, I love you. Pero objection. Objection, Your Honor. Hindi yan pwede sa korte. Pag sinabi mo sa korte na nasira ang ulo mo dahil kay Maharlika, pag hiningan ka ng dokumento ng korte, sige nga, kailan ka nasiraan ng ulo dahil kay Maharlika? Nagpa-check up ka ba sa doktor? Sa psych? Okay? Meron ka bang gamot na iniinom? Ay, nagkiklaim na nasira daw ang ulo dahil kay Maharlika. Ngayon pa lang masisira ang ulo mo. Ngayon pa lang masisira ang ulo mo, girl. I'm telling you. Hindi nyo kasi na-anticipate. Akala kasi siguro,
Sabi Ganun, ni Lisa, ganun sige, lang." kasuhan nyo yan si Marlica, wala namang pera yan. Hindi nila alam. Tiyuhin ko si, di ba tiyuhin ko? Yan, no? Tiyuhin ko si, who's that? Yung pinakamayaman sa Amerika, whoever, okay? Si Bill Anyway, Gates. so yun, kaya nagpapakalat sila ng kasinungalingan. Mm. Pero nakikipagsabuatan sila kung paano ako gurgurin. Okay? Mhm. Pag sinabi mo, mga kababayan, yung gantong mga cling, sabi ko, adik. Mm. Si Elon Musk malantiyuhin ko, Elon Gorgor Musk. Ngayon, Alam ko di ba, sino. hindi niya ako makasukasuhan tungkol sa adik. Warren Paano ka kakasuhan about sa adik-adik na yan, mga kababayan? Lahat ng Pilipino sabi na adik, di ba? Pero hindi po nila kinakasuhan. Bakit? Mismong, babalik at babalik din sa pamilya nila eh. Mismong yung atin niya, di ba? Ang nagsabi, sa publiko, okay, na-adiktos ang kanyang kapatid. So, wala kang ano dyan, walang pananagutan kung baga, mga kababayan. Kasi, i-echo lang natin, ba, yung sinasabi ni Senator Amy Marcos. Buffett. Yes, yan ang tiyuhin ko, si Warren Buffett, ang Berkshire. Yan ang tiyuhin ko. So anyway, Ganun mong tsuhin hindi ka pwede. What the fuck? Hey, what's that? What the fuck, Nilupak? Lolo ko si Trump. Hindi ka pwede magsabi. Kaya, huwag kayo manakot-nakot. Na sabi kasuhan ko si Marlica, Itindi ng hingi ako ng pamilya 10 million. Kasi hindi to Pilipinas. Mga akla, hindi to Pilipinas. Na pwede ka magpagawa ng peking Certificate. peking doctor certificate sa mga kaibigan ni Lisa Tanas. Girl, paano mo ngayon lulusutan yan? Di ba? Mabubuang ka talaga. Mabubuang ka talaga. Mabubuang talaga kayo kay Maharlika. Mga bongbong Kaya naman gumawa yun. kayo ng kasinungalingan, mga pakalat, nagtago sa Mexico. Well, nasa Bolivia ako ngayon. Hindi ako nagtatago. Nag-enjoy ako. May farm ako dito. Wow. Mga 2 paso na farm. Corrected by Going Airside. But anyway, hindi niyo ako basta-basta mapapatay, mga putang ina ninyo. Bago niyo ako mapapatay ko rin kayo. Uy, parang si BP Sara lang Huwag kayong mga putang ina ninyo. Umamin na sa akin. Gagamitin niyo pa yung gobyerno, Gagamitin niyo pa yung mga konsulado, ang immigration, okay? Nagsplok na silang lahat sa akin na pinatasan nila sa Tanas, okay? Itong mga certain personalities na ito para huntingin ako. Paano niyo naman ma-hunting yung alindog ko na dito? Grabe mga Sabi ni sagot sa Evangeline Fuentes, Marlica. right? Mas-stress talaga sila sa'yo. Lalo yung beauty ko today, na pumayat ako ng 10 pounds, mas-stress talaga sila. Mga pangit sila, di ba? Kain muna tayo. Break time. Sabi nga niya, sabi ni BP Sara, no? Kasi minsan tinanong pa si BP Sara kung bakit ganyan pa rin ang ganda mo pa rin, BP Sara, kahit ang dami mo nang pinagdadaanan. Sabi ni BP Sara, yung iba nga dyan, di ba? Yung 68 ba yun? 68 na, pero mukhang bangkay na daw, mga kababayan. Sino kaya yun? Mga karbi natin, no? Mukhang may pinatatamaan si BP Sara dun White House ako minsan nasa Bolivia. 3. Sabi ni Junong, Madam Maharlika, lalo kang nagbi-baby face. Nako. Pesos. Hindi ka filter uncle ko yan? yun. Baka filter yan, Uncle. Pero, may 16 na ba si Jack? Ni Ira Elsen Blee, matay na. Rest in hell, bangag. Alright. Okay yan, Ira. That's the best comment in town. I guard him right away. Nahuli ka na naman. Okay. Ang nagor, kung ano lang ni Satanas. Hindi nanonood ka sa Facebook and YouTube. Ang galing, hindi Chang. Nanggigil ako sa'yo. Mamaya na kita kakainin. Now, pag-usapan natin, mga kababayan, ang kaputahan ng Bangag Administration. Recently, here we go. Okay? Go. Alam niyo ba na naipasa na daw sa 3rd reading? Nako. Okay, basahin ko lang. Sige. What the fuck? Okay, sorry. Ano yun? Ba't may iba lumabas? Okay, here we go. Okay, 8 hours ago, House approves bill to revive National Thanksgiving Day.
The House of Representatives, okay, the Maleta-GA, has approved on third and final reading a bill seeking to declare the fourth Thursday of November as excuse me, as National Thanksgiving Day, reviving the tradition once observed in the Philippines. Okay, basta Bakit unang-una, bakit tinanggal yan, di ba? Tapos ngayon, i-revive. Ngayon pa talaga, mga kabayan, kasi pag ano yan, celebration yan, mga karbi natin. So meaning, we have to spend, di ba? Alam nyo naman na ang hirap ng buhay ngayon, di ba, mga kabayan? Sa bagay, hindi naman siguro nila ni-revive ang batas na yan para sa sambayan ng Pilipino, di ba? Kasi, yung mga ordinaryong Pilipino, hirap nga mag-celebrate pa ng Thanksgiving, diba? Para siguro sa kanila yan, mga kabayan, para maging legal yung kanilang mga gagawing party-party, diba? Ayun ang naiisip ko, mga kabayan, kasi kung ginawa nila yan para sa mga Pilipino, this is not the right time. Na unang-una, kailangan ayusin muna nila yung ekonomiya, ha? Para naman na ma-feel ng bawat isang Pilipino yung pagsiselebrate natin yan. Parang ginawa lang nila yan para sila mismo, di ba? Ang mag-benefit, mga kababayan, kasi sila naman ang may pera. Sila naman ang mahilig sa mga party-party, di ba? Oo. time pa natin. Gaya guys sa Amerika, itong mga putang inang ito. Ang sinasabi dito, voting 206. Ito para makita ninyo ha. Ayan. Voting 206 to 0. Okay? Voting 206 dash 0. 6 trillion. All Thanksgiving. Okay? Blessings while promoting gratitude, unity, and national Ay, solidarity. Parang wala naman The yan. measure will now be transmitted to the Senate for consideration. So nagpasa ang araw sa third reading itong National Thanksgiving Day na ginaya pattern dito sa Amerika. O di ba gaya-gaya? Bakit hindi kayo magpasa ng batas ng National Flood Control Day, di ba? Mga kababayan. So para sugpuin ang flood control. Yung mga walang kwentang yung mga bagay na yan. Hindi ko sinasabing walang kwenta yan. May kwenta yan kung lahat ng Pilipino makikinabang dyan. No? Ang problema hindi Kasi sa panahon natin ngayon talagang hirap tayo sa buhay. Pero etong sinasuggest ko, mga kababayan, National Flood Control Day. Laging araw-araw flood control day di ba? Hanggang sa ma-solve itong scam na ito. Diba? Hanggang sa ma-solve itong scam na ito, maganda po magkaroon po tayo ng National Flood Control Day. Every day is Flood Control Day, mga kababayan, para maiwasan or ma-prevent or something na maibsan ang baha sa Pilipinas. Diba? Hindi yung mga ganyang walang kwentang mga hinayupa kayo. Diba? Diyos ko po, mga karibin natin. Ito, flood control. Ito, yung pinakita ko kanina, pasadahan muna natin ulit, mga karabinan. Gusto ko lang gusto ko po kasing ipakita sa inyo kung gaano ka anong mga hinayupak na ito Nahirap na Tingnan niyo yung tubig. Tingnan niyo yung tubig, may bata pa. Diba? Tapos yung inaatupag ninyo, walang hiya kayo. Thanksgiving. Ayan, kung walang mga magulang dyan at mga bata lang yung nakatira, wala na. Gurgur na rin, mga kababayan. Diba? Tapos National Thanksgiving Day ang ano ninyo. Bakit hindi? Diba? National Flood Control Day. Every single day is a National Flood Control Day. Alright, reaction TVP. Kahit pag gumastos tayo, di ba, okay lang. Walang yan. Anyway, pasadahan din po natin ito, mga kabayan. Ito pong mga Marines. Yeah? Ito, pasok. Perang media, SMN 925 lang po tayo, mga ka-reaction. Sir, ano po? Grabe. Nabigyan lang po sila ng konting tulong. Napapaiyak pa po ang mga 14 Brave. Siyempre, hindi naman yung tulong yung ano dyan hindi naman yung material, mga kabayan, yung nakakaiyak dyan Yung suporta po. Diba? Diba? Kahit magbigay, kahit ako tuloy naiyak no? Kaya lang,
Hmm. Ah, hindi kasi importante yung material dyan eh, di ba? Nabubulol na tayo sa sobrang dito, emosyon. Anyway, maiiyak ka talaga. Bakit, mga kababayan? It is not about kung ano mang ibinigay na yan. Yung suporta. Yung naiyak sila dyan kasi yung suporta ng Pilipino nasa kanila, mga karibin natin. Ha? Paiyak po sila, mga ka-reaction, nabigyan lang sila ng konting tulong. Obi at saka Obi pa. Ako tutulong po ako sa kanila, kaya lang hindi ko alam kung paano yung ipapadala yung tulong. Gusto ko pong tumulong sa ating mga Kaya brave kahit na pang ano lang. Kaya nga sabi ko nung isang araw, mga kababayan, kahit piso-piso mula sa puso, no? Kasi may nakita akong vlogger dati. Naggaganyan siya. Tumutulong siya, mga karibin natin. Kasi wala rin naman siya. So, sabi niya, kahit piso-piso lang mula sa puso, tapos tutulong na. Pang merienda lang. Di po ba? Yung kaya ko lang yung ibibigay, pang merienda. Grabe, emotion. Ma'am, salamat ma'am. Hindi, sasama ka ma'am. Grabe, oh. Samahan ka nila. Sa mga iba pang kasama. Grabe. Iyak ka talaga dyan. Sir, comment nyo dun sa apat na apat po yun. Apat sila. Actually, matagal na sila Panoorin niyo ulit natin to. Gusto kong ulitin eh. Yung hindi pa nakakapag-subscribe dyan, maraming salamat sa mga 25 napapahiyak pa. Grabe. Nabigyan lang po sila ng konting tulong, napapaiyak pa po ang mga 14 brave. Napapaiyak po sila, mga ka-reaction, nabigyan lang sila ng konting tulong. Yung suporta kasi yun Obi na at saka Obi pa. Ako tutulong po ako sa kanila, kaya lang ating mga Diba? brave kahit na Ma'am, salamat ma'am. Hindi, sasama ka ma'am. grabe, oh. Samahan ka nila. Sa mga iba pang kasama. Okay, mga nayo pa kayong mga buhaya kayo. Di ba? Tingnan nyo to. Ordinaryong Pilipino pero tumutulong para lutasin. Di ba? Para lutasin yung problema ng bansa. Samantalang kayo mga nayo pa kayo ang ginagawa nyo. Ha? Thanksgiving ang ginagawa ninyo. Ha? Magpapasa kayo ng batas for Thanksgiving. Samantalang ito, ordinaryong Pilipino tumutulong para lumabas ang katotohanan. Yeah. Kaya yupak na yan. Grabe. Sir, comment nyo dun sa apat na apat po yun. Apat sila. Actually, matagal na silang nagsasabi sa akin na grabe ang tutok ng mga tao sa pamilya nila, sa kapitbahay, pati sa barangay officials. No? Ginagamit ang barangay officials. Sinasabihan na, uy, tumahimik ka na lang kasi delikado ang buhay mo. Mga ganon, no? Pati Tayo din na. pamilya nila natakot na rin. Na ano tayo sa emosyon ng brave Marines, no? Mga kabayan, grabe. Parang damarin natin yung pinagdadaanan nila eh. And then, ang sabi nila sa akin, kasi mga 5 buwan na ito na nililigawan sila. And maipapakita namin ang mga text messages throughout, no? Pati voice recording, no? Conversation, kompleto yan. Na umabot sa una 5 million ang offer. Naging 8 million, naging 10, hanggang umabot na nga ng 25 million. Tapos yan, tapos paniniwalaan nyo yung apat, mga kabayan. Di ba? Paniniwalaan nyo yung apat. And siguro medyo nakaisip din sila na wala na nga silang kaso, mawawala yung mga pananakot sa kanila, at meron pa silang pera. No? So, Tulad ba niya, no? Tulad ni Escudero at saka ni Villanueva, di ba? Hindi naman babaliktad ang mga yun kung walang condition eh, na i-atras din yung mga kaso. Kita nyo, nabalik, di ba? 1 week pa lang before after na bumaliktad ni Escudero, 3 agad sa kaso niya eh. Hinugot agad, mga kababayan. Inatras. Diba? Ganon din po ang nangyayari dito sa 18 Marines. And that is the strategy na ginagawa ng administrasyong ito. Diba? Whether we like it or not, yun po ang totoong nangyayari. May gipitang nangyayari. Ha? Sabi po yan ni Senator Amy Marcos. alam naman sila sa akin. Sabi ko, sige, pag-isipan nyo lang mabuti. Ang umpisa ng kalbaryo ninyo, kako, ay kung kantsawan na kayo ng kapitbahay nyo. Na, oy, paldo ka naman, mag-blow out ka naman dyan. Naku po. Yun ang At baka matindi. pati anak nyo. Yun ang matindi. Nakakahiya yan.
paldo ka nga. Pero isipin mo, pera lang po yan. No? Kahit ilang pera pa yan, kahit ilang malita pa yan mga kabayan, ang pera ay pera. Nauubos po yan. Pero ang prinsipyo, ang respeto sa inyo ng taong bayan ay hindi kailanman mapapalitan yan mga kabayan. Kahit saan kayo magpunta, kahit saang sulok ng mundo kayo pumunta, basta magsabi ka lang na ikaw ay kasama sa 18 sa ex-Marines mga kabayan. Eh di maganda sana, di ba? Kahit saan ka magpunta, kilala kang may prinsipyo, di ba? Eh ngayon, yung 4 na bumaliktad, anong pagkakakilanlan ninyo? Mga trahidor, di ba? Paldong-paldo, di ba? Nyo, kakantsawan na ng mga barkada nila. Correct. Na yung tatay nila ay ganito, ganyan. No? Yun ang advice ko sa kanila. Anong reaction nila, sir, nung pagbaliktad nyo ng 4 na ito? Yung 10? Well, of course, na-disappoint sila, no? Dahil actually, 3 beses na itong inattempt nila na tanggapin. Pero napaliwanagan ng mga kasamahan nila. Sa palagay ko yung plano ito ay ano lang natin speculation lang po ito Siguro ko yung plano ng 4, no? Pag natanggap na, for example lang pag natanggap na po nila yung mga maletang pinangako sa kanila, hindi na yung mag-i-stay dito mga karibin natin. Or aalis sila ng bansa, or hindi na sila mag-i-stay sa mga lugar nila. Pupunta sila sa lugar na walang nakakakilala sa kanila para mamuhay ng ng normal mga kababayan. Parang ganun yung naiisip ko no? Kaya hindi natuloy yung first 2 attempts. Kasi nandun na sila tatanggapin na lang nila. Pero itong huli, siyempre aggressive na yung mga nasasaktan. So hindi na rin sila nakaiwas, no? Kasi inimbitahan lang sila sa isang lugar. So siguro hindi na rin sila nakaalis. Na-offera na rin. So, Paano pag bumalik ulit sila sa inyo, sir? Tatanggapin niyo pa ba? Hindi na. well, wala na rin Wala na rin silang Credibility. kwenta as a witness. Correct. Kasi Wala nang kwenta. pabalik-baliktad sila. Walang credibility. Although, yung recantation talaga is, sabi nga ng Supreme Court, it is frowned upon by courts, no? Hindi pinapaniwalaan ng korte ang mga recantation. Correct. Attorney Sinero, ito Kahit sa taong bayan, di ba? Sa taong bayan na lang, maniniwala ba ang taong bayan sa mga sinasabi nila ngayon o yung sinasabi nila noon? Yun nga pinangalanan na sila pero nakatakip pa rin ang kanilang mga pagmumuka. Bakit kaya? Isa lang ang naisip ko mga kababayan, maaaring sila po ay nahihiya sa kanilang mga ginawa. Diba? Kasi kung hindi ka nahihiya at totoo naman ang sinasabi mo, bakit ka magtatakip ng muka? Hindi ba mas delikado ang bumaliktad ka? Kasi sinasabi na, delikado Delikado. Delikado na daw yung magsabi ng katotohanan kaya babaliktad na sila. Yeah. Mas delikado kayo ngayon. Ay, naku, marami mong nag-comment sa last vlog natin. Sabi nila, delikado kayo. Kayong 4, delikado daw kayo. Hindi ko alam kung bakit delikado kayo. Basta delikado daw kayo. Mag-ingat kayo. Yeah? No. Walang kwenta. Kasi Lenny Robredo, makinig kang babae ka. Eto na. Oy! Sibuyano. O tatakbo daw na Vice President itong si Erwin Inayupa, ang president niya ay si Lenny. Pero itong ginawa niya Tingnan noon. natin. Sasabi ko sa'yo, Lenny Robredo, makinig kang babae ka. Oy! Uy, ka rin. Kung ako pa sa'yo, kung may natitira pa akong nipis na mukha, bumitaw ka na dyan, babae ka. Ha? Dahil kung hindi, hinayupa ka. Grabe. Pag hindi ka bumitaw dyan, ako mismo pupunta kakalad ka rin kita palabas ng kalsada. Kain suka. Loko-loko ka. Mahilig talagang mga ladkad Oo. Sinabi rin Kwelyuhan niya, mahilig siyang nayupak. Ito, si Sandro. Oy. Ito mo, meron pang mukha na magsalasalita ito sa tabi ng ilog. Pakinggan natin. You can see, nakikita nyo naman, there's nothing ghost about this. And There's nothing sana naman ghost. maunawaan ng tao, no? Na some projects are done in phases. Yung pinuntahan nyo naman, yung nakikita ng tao yung hindi nakikita ng tao para mas sure. Nagiginig si Which is Vince. what happened here. So, nagpapasalamat talaga. Paces daw, paces. Phase 1, phase 2. Palakpakan nyo naman yan. Walang yan. Ginagago ka na nakapulang batang yan, ba't di mo batukan? Kami sa national government na nag-commit sila ng tapusin yung 3 tulay na ginagawa ngayon dito sa Pidig. And
nag-usap din kami ni Sec, kasama ni RD at si DE, at nag-commit din sila na bago matapos ang termino ni Apo Pangulo, ay Pangulo. matatapos na din hopefully ang Patapat Viaduct, which is one of the flagship projects. Ayun ako, akala ko naman baka bago magtapos ang term ni Apo Pangulo ay paldo-paldo na kami. Di ba? Parang ganun po kasi ang pagkakaintindi ng taong bayan. No? Anyway, ano pong masasabi niyo dyan? Just comment down below mga karibin natin. Maraming salamat po.